Binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Ang pagsalo na aking kong ipapahayag sa umagang ito ay tungkol po sa bautismo. Mayroon pong mga sekta ng pananampalataya na sinasabi na hindi na raw po kailangan ang bautismo. Basta ang wika nila, basta sampalatayanan mo lang ang ating Panginoong Hesus ay ligtas ka na. Yun po ang kanila po pag-aaral. Subalit, may tulog po ninyo sa umagang ito na ating pong pag-aralan kung ano nga po ang kahalagahan ng bautismo. Ano nga po ba ang kahalagahan ng bautismo? Ayon po sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Ang banal na kasulatan po ang sinasagot sa aklat po ng Marcos Kapitulo 16, ang talatay 16 ay ganito po ang banggit. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parusahan. Ano po ang kahalagahan ng bautismo sa mga tao? Kung tayo po ay sumasampalataya at tayo ay mabautismuhan, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Iyan po ang kahalagahan ng bautismo sa tao. Ano po ang isang katunayan na hindi po sapat ang sumampalataya lamang? Sa aklat po ng Juan, talata 31 ay ganito po ang banggit. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa ating mga salita, kung magkakayo'y tunay na kayong mga anak. Ano po yung isang katunayan? Na hindi po sapat yung sumampalataya lamang. Kailangan po, ang kailangan ay magsipanatili sa Kanyang mga salita upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, ilan po ba itong bautismo na dapat sundin at sukat kaligtas ng tao? Sa Efeso, Kapitulo 4, talata 5, ay ganito. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ilan po ang bautismo na dapat sundin at sukat kaligtas ng tao? Ang wika po ng talatay, isang bautismo.
Sinusuko ang aking suko sa unahan iyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at pinangangaral ang bautismo ng pagsisisi. At siya'y nangangaral na sinasabi, sumusunod sa hulihan ko, ang lalong makapangyarihan ay sa akin. Hindi ako karapat-dapat na yumukod at tumalak ng tali ng kanyang mapangyaman. Pinabautismuhan kayo sa tubig, tatapat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ang bautismo po ni Juan Bautista, mga minamahal na mga kapatid, ay bautismo sa tubig. Pinagdapat po niya sa mga tao na hindi po siya dapat na yumukod at tumalak sa tali ng kanyang mga panyapak. Na ang bautismo sa tubig ay sa pagsisisi at paghahanda lamang sa daan ng Panginoon. Lalo makapangyarihan ang sa ating Panginoon ang bautismo sa Espiritu Santo at ako'y sang-ayon ko sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sang-ayon ko sa Mateo 3:14. Ngayon, nagpatuloy po ba o natapos na ang bautismo ni Juan Bautista? Kailan po natapos yung pag-iral ng kanyang bautismo? Sangayon po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 1, ang talata 14 hanggang 15 ay ganito po ang banggit. Pagkatapos nga matakip si Juan, ay napas sa Galilea si Jesus na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Kailan po natapos ang pag-iral ng bautismo ni Juan Bautista, mga minamahal ko mga kapatid? Natapos po yung pag-iral ng kanyang bautismo pagkatapos po siya ay matakip at mabilanggo. Doon na po natapos yung pag-iral ng bautismo ni Juan Bautista, ng bautismo sa tubig. Ngayon po, salamat po tayo sa bautismo ng ating Panginoon Jesucristo na siyang ininuturo ng banal na kasulatan na isang salita na dapat panatilihin ang salita ng ating Panginoon Jesus na isang bautismo. Ano po itong bautismo? Ay tinuturo ng ating Panginoon Jesus na siyang kinaroroonan ng ating kaligtasan. Talata po ay mababasa sa Mateo 28, ang talata po ay 19. Ay ganito po ang banggit. Dahil dito ay magsiyaw nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano po ang bautismo ng ating Panginoon Jesucristo na siya po kinaroroonan ng ating kaligtasan kung atin po papanatilihan yung kanyang kasalita? Yung pong bautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Yan po yung isang salita, isang bautismo na dapat panatilihan po ng bawat isa sa atin upang awin po natin ang kaligtasan. Ngayon, ano po ang katangian ng bautismo ng ating Panginoon
Yun po ang katagihan ng kausapuro ang ating Panginoon Jesucristo sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Ngayon, ano po yung pangako? Ipagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga sumampalataya at nabautismuhan sa bautismo ang ipinagputos ng ating Panginoon Jesucristo. Bukod po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan sa dagat-dagatan na po sa huling araw. Ano po yung pangako ng ipagkakaloob ng Espiritu Santo sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 2, ang talata 8, ay ganito ang banggit, sapagkat sa biyaya'y kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa iyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ano po yung pangako ng pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga sumampalataya at nabautismuhan sa bautismo ang ipinagputos niya? Tayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating mga pananampalataya na kaloob ng ating Panginoon. Bukod po sa kaligtasan na pangako ng pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga sumampalataya at nabautismuhan ng bautismong pinagputos ng ating Panginoong Hesus. Ano pa po ang pangako ng pagkakaloob ng Espiritu Santo? Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 25, talata 34,